Ngayon, yung sinasabi ng ating Vice Presidente na siya daw ay pinipolitika, baka po nakakalimot siya. Siya po ay part ng politika. Kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund, no? So kung paano nila ginastos yung confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President, binabase din nila sa Davao model. Black propaganda, pag-iingay lamang sa social media ang sinasabing darating na si dating Pangulong Duterte para umaten sa Quadcom. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Diba? So, hi, first of all, hindi ko matanong, hindi ko mawari, hindi ko maisip. First timer ba ng ating Vice President sa larangan ng pagiging politika? Ang tatay niya ba hindi ba politikong tao? Ang kapatid niya ba ay hindi ba politikong tao? At itong ating Vice President na si Sara Duterte ay hindi ba politika? Or hindi ba siya member ng family clan ng politisyan? Hindi ba politikong-politiko ang kanyang angkan? Kaya nga may tinatawag na dynasty. At maliban sa pagiging politika niya, political dynasty pa sila. Ngayon, yung sinasabi ng ating Vice Presidente na siya daw ay pinipolitika, baka po nakakalimot siya. Siya po ay part ng politika. At siya po ay isa sa mga bunga ng political dynasty sa ating bansa. Ilang dekada na ba nilang hinawakan ang Davao City? Ilang taon ba na naging mayor si Sara Duterte? Baguhan ba siyang politiko? Ngayon, simple lang naman Tama yung sinasabi ng mga kongresista. Kung wala kang itinatago, wala kang baho, direct to the point, sasagot ka. At haharap ka, pero pinapatawag ang mga tauhan mo, pinapatawag ang mga opisyal mo. Ang datingan nito, parang pinagtatakpan mo nga, kagaya ng sinasabi ni Congressman Joel Chua, na hindi nyo pinipilit ninyong hindi paatinin. At bagkos, gumagawa kayo ng mga alibay na kesyo, may mga activity, busy ang OBP, ganito, ganyan. Tama ang sinabi ni Congressman Dan Fernandez. Yung sinasabi mong pinopolitika ka, lumang tugtugin na, lumang style na, dahil ikaw ay lumaki ka at tumanda ka, nagkabulbul ka. Yes, nagkabulbul ka, BP Sara, sa pagiging politiko. Ngayon, harapin mo ang Kongreso. Huwag yung marami kang duda. This is not about politics. This is about accountability and transparency. Kung wala naman po talagang wrongdoings, bakit po hindi po sila dumating at bakit hindi na lang po nila sagutin ng issue? Dahil ang nakikita po namin dito, ang pinapupunta po nila yung mga career officials na sa tingin po namin, hindi naman po sila talagang concern. Yung mga talaga pong mga officials na directly involved dito, parang pilit po nilang hindi pinararating. Parang nagkakaroon po ng cover-up dito po sa issue na to. Thank you. Okay, I think the easiest gateway, as always, is politically motivated. Ano na yan basang-basa na yung ganyang justification. And ako naniniwala ako that we are living in this world na talagang merong politika ang lahat ng bagay. I always saying that yung dito sa gobyerno, there will always be politics. Hindi naman pwedeng walang politika And even in the different field natin, maraming politika. Even sa media, meron tayong politics involved, di ba? Kaya yung politically motivated, I think we need to change the narrative na politically motivated to. Alam na natin yan kasi nasa government tayo And we are elected people and we are all politicians. Kaya ang tingin ko, yung sinasabi na politically motivated, granted na po yan. Kasama na po sa equation yan. So I hope that we will be stopped using the word politically motivated.
Actually, yung Blue Ribbon Committee, gusto lang makita kung ano yung totoo at yung katotohanan kung paano ginasta ng opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President, yung kanyang confidential fund, at saka kung paano ginastos ng Department of Education sa pangunguna ni VP Sara, yung kanyang confidential fund din. At sa totoo lang, nalulungkot ang committee dahil kung sino yung mga taong involved, katulad ni Acosta at saka yung kanyang chief of staff, hindi pinapapunta no, ni Vice President Sara dahil sila naman talaga yung may responsibility regarding dun sa confidential fund dahil siya yung disbursing officer. At sana wag niya nang pagtakpan kasi nga tama naman si Chairman Joel na parang nagkakaroon ng cover up. Kung sino yung mga taong wala namang kinalaman, yun yung pinapapunta nila. Samantalang yung mga taong may responsibility regarding dun sa kung paano ginastos yung pera ng ating pamahalaan, yun yung hindi niya pinapapunta. Plus yung sinasabi niya na hindi daw totoo yung mga resibo na ipinapakita, no, na ipinakita sa committee, galing mismo sa ano yun galing mismo sa Commission on Audit yun. Commission on Audit yung nagbigay sa committee, kaya hindi po pwedeng sabihin ni VP Sara na peke yun. Katulad ni katulad ni Mary Grace Piatos, no? Sila ang naglagay ng pangalan doon. Alam naman natin na hindi totoo 'yon. Gawa-gawa na lamang nila 'yon. So, kailangan harapin nila yung responsibilidad sa kung ano yung ginawa nila at kung paano nila niliquidate yung paggamit ng kanilang confidential fund. Siguro hindi nila akalain na scrutinize masyado yung kanilang pag-liquidate, kaya ganun na lang yung ginawa nila. Tandaan natin, pera yan ng gobyerno, pera yan ng mamamayan, kailangan merong transparency at kailangan may accountability. And VP Sara should be accountable kung ano yung ginawa nila sa Office of the Vice President patungkol sa confidential fund at saka bilang Secretary ng Department of Education sa confidential fund ng DepEd. To add lang po siguro, on the first part of the question, yung politically motivated, I think our colleagues mentioned it already pretty well. Kung maalala po natin, we've already wanted to discuss yung CIF funds nung sa budget appropriation hearings pa lang. At that time, sinabi na po nila, politically motivated, not the right venue. Ngayon na merong committee with the proper jurisdiction, sasabihin na politically motivated na naman, baka not the proper venue, hindi raw in aid of legislation. So when would be the right time to talk about the misuse of confidential intelligence funds? I don't think it would be fair to demean the committee by saying po na politically motivated po ito. It takes away the truth of the matter na ang hinahanap po natin ay transparency and accountability. Now with that said po on the second question, wala pong wrongdoing yung OVP. Evidence would suggest otherwise, I think. This is not to prejudge the case, but despite the Vice President refusing to take her oath, despite the refusal to appear on behalf of some OVP officials, despite the refusal to cooperate, lumalabas pa rin po yung katotohanan. Through documentary evidence and through testimony of other witnesses, nakikita po natin parang to the extent of the compartmentalization ng utilization ng CIF, nakita po natin the way that the office has operated. And to say that there's no wrongdoing, I'm not sure. I could be mistaken, but in the history of our republic, I don't think the COA has ever flagged yet a national agency for misuse of confidential and intelligence funds. This would be the first time. The mere fact na may red flag, yun po yung naging cause ng committee hearing na to. So it begs the question, yung nakikita natin ngayon sa mga witnesses, sa resource persons, sa documentary evidence, is there a modus operandi being conducted within the office? Yun po yung gusto namin malaman at parang yun po yung nakikita natin. And we still hope, we extend that invitation, sana po mag-attend yung mga invited resource persons at mag-cooperate for the sake na po na maging transparent na po sila. Yun lang po. Ako naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kong Rog, na ang mandato ho ng committee ito ay i-determine yung accountability ng public officers. In fact, it is very clear in the rules, na kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance committed by any public official, then it is the mandate and it is the duty of this committee to initiate investigation. Now, we're not saying guilty ang mga taong naimbestigahan dito. Kaya nga kailangan makita
kung ano ba yung mga dokumento that will prove otherwise, no? That there was no malfeasance, misfeasance, or non-feasance. But kung hindi ho natin matutumbok, no, yung usapin tungkol dyan sa mga na-commit na mga yan, then it will leave a big question mark on the minds and on the thoughts of our Filipino people. Kaya nga kailangan sana matapos natin ito, mabigyan natin to ng closure. Nang sa ganon ay kung meron man na mga public officers that will be held accountable, then meron po tayong mga batas tungkol dyan. Kagaya nga po ng binanggit namin kanina, actually, hindi naman po ito yung first time na sila ay maimbitahan. This is actually the 5th committee hearing. From day one, hindi na po sila umattend at never na po silang nakipag-cooperate sa amin. At kung amin pong titignan, parang nga pong itong cover-up. Parang nagkakaroon po ng cover-up dito at talaga naman yung mga directly involved dito po sa isyung to, sa confidential fund, ay talagang hindi nila pinapupunta. In fact, during the committee hearing, tinanong po yung isang karir, si Attorney Sanchez, at sinabi nga po niya, ang nakakaalam lamang po netong confidential fund sa OVP ay yung disbursing officer, si Gina Acosta, yung chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez, at si VP mismo, si VP Sara Duterte. Actually, si VP Sara is shielding her inner circle, no? Sa accountability. Kaya kung makikita natin, merong selective participation, kung sino lang yung gusto nilang ipadala at walang direktang kinalaman dun sa liquidation ng fund, yun yung pinapadala niya. So, kailangan nating makita kung ano yung nangyari at malaman natin kung ano yung katotohanan regarding sa confidential fund, kung paano ito ginagastos, no? Dahil kailangan din natin ng karagdagang batas para maprotektahan yung pera ng mamamayan. Okay. I think the father and daughter have the same kind of personality, shielding their own people. Why? Si BP Sara, nakita natin how she protected yung mga tao niya by not letting them to attend the hearing. Dito naman si former president, sinasabi niya, me alone, it's all me, ang responsible dun sa war on drugs. But kahapon lamang nagsalita na po si PNP chief at sinabi niya that 1,286 na mga affected ng war on drugs died and others were wounded, and yung iba naman po ay 219 cops were I think charged criminally, and marami po yung na-charge, almost 200 plus as well, and na-dismiss pala, meron po na-dismiss, 200 plus, and yung iba facing summary dismissal as well. So I think yung pronouncement ng presidente that siya po ang sasagot sa lahat ng problem ng mga lower ranks sa ating pong kapulisan, para atang hindi po nangyayari. And this is the same trait and behavior that are not now being manifested on her daughter. So nakikita po natin yung pattern. Yun lang po. In addition po sa sinabi ni Chairman Dan, kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa paggastos ng confidential fund. Nakikita natin yung pattern ng mag-ama, nakikita natin yung pattern na kanilang ginagawa patungkol sa extrajudicial killing at saka kung paano nila iginagastos yung confidential fund. Tandaan natin na ang Davao yung may pinakamalaking confidential fund yan sa lahat ng city sa buong bansa. So kung paano nila ginastos yung confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President, binabase din nila sa Davao model. In addition lang po, on the first point, yung the reason for their absence, I think nabanggit naman ni Chairman Chua na this is not the first hearing. We're already in our 4th or 5th po ba? And yet they did not attend. I don't think for all those hearings it would account for yung preparation for the OVP anniversary. With that said, in addition, even if ito lang po if this is the only hearing that they're made to attend, I don't think
equal naman po importance ng anniversary. Every year naman po yun, no? Yung anniversary as compared to a committee in which under fire po yung integrity and accountability ng isang opisina, the second highest official in the land. So for them to choose OVP preparations, which one could be done by other staff, I suppose, and two happens every year, versus answering questions po sa committee, I think mas importante naman po yung committee. So I think sa reasoning pa on that alone, parang nakakaduda na rin po talaga yung same time po nawawala yung mga key persons. With that said, on the second question po, yung whether there is cover-up of sorts. I think, like I mentioned earlier, ang nakikita po natin in the hearings that we've conducted so far, sobrang compartmentalized po yung OVP in relation to the CIF. And it would appear, based on the records, nakita po natin yung statements ng dalawang research persons that attended were notarized by an official of the OVP. You couldn't help but think na baka coordinated po yung statements na ito. Kumbaga, sila po yung pina-attend just to assuage or to satisfy the committee na may resource persons. Pero yung pinadala naman, walang kinalaman about sa CIF. Ang alam lang po nila is the issuance of yung cheque, which is not the question at hand. Our question is, paano po ginastos yung confidential funds? So with that compartmentalization, nakita po natin, it seems to be po, they're protecting those that have actual knowledge of the fact. And yun po yung kailangan po natin sa committee. Yun po. Dito, sa next na sinasabi, sa next hearing daw, darating na daw at dadalo na daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong dito ay simple lang. Totoo ba, makatotohanan, o black propaganda, pag-iingay lamang sa social media ang sinasabing darating na si dating Pangulong Duterte para umaten sa Quadcom? Yun ang inaabangan namin. Ako dating DDS, dating kapanalig at dating defender ni dating Pangulong Duterte, gusto kong makita at gusto kong malaman at marinig sa kanya. At makita siya in live na umaatin siya sa committee hearing. Kung gaano katapang si dating Pangulong Duterte na humarap sa Senado, dapat ganun din siya katapang. Total, nagbanta siya na sisipain niya ang mga congressman. Ito ang pagkakataon na patunayan niya na kaya niyang sipain talaga ang mga congressman. Pero take note, paano siya makakasipa? Nakikita naman natin, si dating Pangulong Duterte, uugod-ugod na, inaalalayan na, mawalang galang na po, nirerespeto po natin ang pagiging senior citizen ng mga nakakatanda. Pero, ang usapin dito, yung mga napatay sa war on drugs niya, gusto natin malaman at mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng justice ang mga napatay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi ang daming katanungan sa kanya na hindi niya masagot. Dahil nung panahon niya, takot ang mga politiko, walang kumakanti sa kanya, walang kumakalaban dahil takot siya ang pinaka nasusunod at siyang pinaka-powerful. Ito niya ipakita kung gaano siya katapang, dapat lumutang siya. Sabi nga ng mga nakakatanda, at sabi nga ni Senator Bongo, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. At yung dinaanan natin, hindi na natin pwedeng daanan. Hanggat nabubuhay tayo, gumawa na tayo ng mabuti at para sa ating kapwa. At ang mabuting magagawa ni dating Pangulong Duterte, sagutin ang mga katanungan at nang magkaintindihan na kung totoo ba itong mga akusasyon sa kanya sa war on drugs na mga napatay. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, sa social media na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing,
para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung nga yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang ang hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply
to our invitation ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Alam nyo, ang nakakatawa dito mga kaibigan, itong mga tipong tao na iniimbitahan, formal naman iniimbitahan, yung mga strategy kasi ni Pangulong Duterte, minsan wala sa hulog. Minsan dinadaan lang natin sa tawa, dinadaan natin sa mga joke. Pero kung totoosin, hindi nakakatuwa, mga kaibigan. Kayo guys, naniniwala ba kayo na sinasabi niya na wala siyang pamasahe? Wala siyang pera papunta ng Metro Manila? Ako, how many times ko nang nakaharap si dating Pangulong Duterte? Hindi ko na po mabilang nung mulang naging Pangulo siya. Hindi ko mabilang. Nung 2022 ay 23, nagkataon, nagkaharap uli kami sa Club Pilipino na kung saan itong month of June ng 2023, reunion yun ng mga vlogger, ng mga defender ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Nakasama po ako dyan. Ito pong nakakatawa. Sinasabi niya wala na raw siyang pera, pero nung pumunta po siya doon, ang ganda pa po ng sasakyan niya. I don't know kung kanya nga ba talaga yun o hindi. Luluwas ka ng Maynila, wala bang magbibigay sa'yo? Wala bang tutulong? Nandiyan dyan ang mga anak mo? Nandiyan dyan yung mga pamilya mo? Sumasahod siya? Almost nung siya ang Pangulo, hindi naman siya gumagasta. Sagot ng gobyerno yan. Wala ba siyang naiipon? Kaya, ang dami niyang dahilan. Dati aatin, hindi naman umatin. Pinaatin niya yung abogado niya, hindi rin umatin. Di ba? Kung talagang gustong humarap ni dating Pangulong Duterte, hindi siya mag-a-announce in social media. At tama ang sinabi ng mga congressman, hindi si Panelo ang iniimbitahan. Hindi si Panelo ang hinihintay nila na sumagot. Ang hinihintay ng Kongreso at hinahantay ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Duterte nang magkalinawan sa usapin ng war on drug. Parang ganito lang yan. Kung si BP Sara hindi niya ma-explain ng maayos ang kanyang confidential fund at umaatin lang siya sa kung saan komite, kagaya ng Senado, dahil marami siyang kapartido, dun siya aatin. Hindi malayo na iisipin natin na scripted yung mga tanong, scripted yung mga sagot, kasi nga kapartido. Pero sa Kongreso, hindi nila maharap ng diretsahan. Ano bang gusto ninyong palabasin? Api kayo? Papaano yung sambayan ng Pilipino na pinagkaitat na wala ng pundot pinaghirapan at yung mga napatay na kamag-anak? Magpakatotoo tayo. Dito sa administrasyon ni Pangulong ni Marcos, makikita natin, buhay ang diwa ng demokrasya, buhay ang usapin ng justice system, hinahayaan niya ang lahat. Ito kasi, mahalaga ang buhay ng bawat mamamayan.